Hindi lang sa lechon at mga katakam-takam na meat dishes kilala ang Cebu. Siyempre, malawak din yung kanilang baybayin. Marami rin ditong seafood. Nakikita nyo naman, oh. Ang lawak din ng kanilang mangrove area. Andito ako ngayon sa Cordova, sa Cebu, specifically sa Isla Viva. Siyempre, hindi lang pwedeng titikim tayo ng pagkain. Kailangan mag-a-adventure muna tayo. Huli natin yung mga shellfish na iluluto ko mamaya. Tara! Let's go on an adventure! So, para libutin natin yung mangrove area, kailangan nating sumakay ng kayak. Ayan. Hi, Bryle! Si Bryle ang mag-a-assist sa akin. Tayo sa spot na kukuha tayo ng aninikad. Aninikad. O, tara na! Let's go kayaking! Importante ang mga bakawan or mangrove sa ecosystem kasi napakaganda niya para sa mga isda. Actually, ang tawag nga nila sa mga mangroves parang nursery of the sea. Diyan sa parang ugat-ugat na yan ng mangroves, diyan namamahay yung mga maliliit na isda at mga shellfish. So, kapag mas malago yung mangrove, mas marami rin tayong makukuhang isda sa dagat. Okay. So, sa bahaging ito, mangunguha na tayo ng mga iba't ibang mga shellfish na matatagpuan dito sa Bakawan area ng Isla Viva. Sabi nila may makukuha daw dito na mga parang isang malaking uri ng clam na tambayang at saka daw yung aninikad. Kaya aninikad ang tawag sa kanya kasi ganyan daw yan siya maglakad. Parang sikad. Hindi ko nakikita. Paano kayo nakakahanap? Ano yan? Saan? Ay, ang hirap naman hanapin. Nakakamouflage siya. Mahirap hanapin. Ito, kukunin ba to? Ano ba ito? Bakit ay tsurang ano? Oo nga. Ay! Pagkatapos ng kalahating oras, nagpasya na kaming bumalik sa Pampang. Ito yung mga nakuha natin, oh. Pwede na nating iluto. Ang mga nakuhang seashells mula sa Bakawan, mas pinasarap daw kapag sinabawan. Tuturuan tayo ni Von magluto ng tinola. Yes. Tinolang tambayang at Aninikad. aninikad. Una, ilalagay natin yung mantika. Ilalagay natin luya po. Tapos, sibuyas. Igigisa rin ang sili at kamatis. Naku, fresh na fresh pa itong ano natin, shells natin. Tapos, susunod na po natin yung tubig para ma-absorb yung init sa shell. Tapos, hihintayin na lang po natin na kumulo. Pagkatapos ng ilang minuto, ayan o, bumukas na yung mga tambayang. So kapag nagluluto kayo ng shellfish, malalaman yung luto na, yung halaan o kaya yung clams or yung tambayang kung kanilang tawagin kapag bumukas na siya. Titimplahan ito ng asin. Para bumango at matanggal ang lansa, lalagyan ito ng tanlad. At dahon ng sibuyas o onion leeks. Grabe kompleto sa Ricardo's tong tinola na to ah. Konting kulo pa. Ready to serve na ang tinolang tambayang at aninikad. Ang ganda-ganda ng kulay niya. Tapos, kapag kumain ka ng ganito, kailangan meron kang handa ka sa toothpick. Kasi susungkitin natin mamaya yung aninikad. Ay, ang sarap! Fresh na fresh! Ang sarap. Yung anghang niya, pag lumunok ka na lang, saka mo na lang na lalasahan yung anghang. Pero lasang-lasa mo yung ginger, tapos yung sibuyas. Ay, sarap. Tikman natin itong aninikad. Toothpick daw eh. Ayan na.
storage to ah. Ang liit lang, ano? Ay, mas malambot siya. Parang alam niyo yung kuhol, parang ganun yung texture niya. Alam mo, pwede rin ito for the holiday season kasi napaka-colorful niya. Tapos ngayong malamig ang simoy ng hangin, perfect na humigop ng mainit na sabaw.